tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakan at koordinadong palitan ng matitinding hampas ang gumulantang sa daigdig nitong nagdaang Hulyo 17 at Hulyo 28 ng taong 2026 sa pagitan ng puwersa ng Ukraine at Russia. Ang digmaang ito na matagal nang nakatutok sa mga tradisyonal na trenches sa rehiyon ng Donbas ay tuluyan ng lumawak at pumasok sa isang bagong yugto. Sa pagkakataong ito, ang mga komersyal na pasilidad, mga estratehikong bodega ng langis, at maging ang mga humanitarian zones na pinatatakbo ng mga pandaigdigang ahensya ang naging pangunahing target ng mga walang humpay na pambobomba. Ang matinding pinsala na natamo ng dalawang panig ay nagpapakita lamang ng mas mapanganib na direksyon na tinatahak ng hidwaang ito sa kasalukuyang panahon. Nasaksihan ng buong mundo kung paano yanig ng mga sunod-sunod na pagsabog ang labas ng lungsod ng Moscow, pati na rin ang mga teritoryo sa sinakop na Crimea dahil sa mga malalayong drone strike na inilunsad ng Ukraine. Sa kabilang banda, hindi rin nagpahuli ang puwersa ng Russia na nagpakawala ng mga makatutunaw na missile at mga tactical drones sa katimugan at sentral na bahagi ng Ukraine. Ang mga ataking ito ay nagdulot ng malaking kapinsalaan sa mga lokal na komunidad, pampublikong transportasyon at mga estratehikong daungan na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Ang lawak ng pinsala sa magkabilang panig ay nagpapakita na ang dalawang bansa ay handang sumugal sa matataas na aspeto upang maparalisa ang kakayahan ng bawat isa na magpatuloy sa labanan. Sa pagsusuri sa mga naging target, makikita ang isang malinaw na listahan ng mga estratehikong infrastruktura na dumanas ng matinding pinsala sa nagdaang 2 araw na ito. Sa panig ng Russia, kabilang sa mga matinding tinamaan ay ang Nojinsk Oil Depot na matatagpuan sa rehiyon ng Moscow at ang dalawang malalaking logistics hub ng Wildberries Marketplace. Samantala, labis namang naapektuhan sa panig ng Ukraine ang estratehikong daungan ng Odessa, ang mga bodega ng United Nations World Food Program at isang pampublikong bus sa lungsod ng Marhanets. Gagamit tayo ng mga terminong madaling maunawaan ng publikong Pilipino upang mas lalong maipaliwanag ang takbo at mekanismo ng mga modernong operasyong militar na ito. Kung hihimayin natin ang naging takbo ng opensiba ng Ukraine noong madaling araw ng Hulyo 20, 2022, makikitang nakatutok ang kanilang estratehiya sa paggupit ng supply lines at ekonomikong kapasidad ng Russia. Ang kanilang pangunahing sandata sa operasyong ito ay ang paggamit ng mga locally produced long-range unmanned aerial vehicles o mga drone na may kakayahang lumipad ng malayo upang iwasan ang mga air defense. Sa pamamagitan ng pag-asinta sa mga pasilidad ng enerhiya deep inside Russian territory, sinusubukan ng Ukraine na paralisahin ang fuel logistics na sumusuporta sa mga operasyong militar ng Kremlin. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagpaplano batay sa mga nakalap na impormasyon ukol sa mga kahinaan ng depensa ng kalaban. Isang konkretong halimbawa nito ay ang matinding pag-atake sa Nojinsk Oil Depot, na kilala rin sa tawag na Nojinskaya na matatagpuan sa rehiyon ng Moscow. Ang pasilidad na ito ay itinuturing na isang Class 3 oil depot na nagtataglay ng 24 na malalaking reservoir na may kabuuang kapasidad na 11,500 cubic meters para sa imbakan ng gasolina, diesel at kerosene. Ayon sa opisyal na ulat ng Moscow Oblast Governor na si Andrei Vorobyov, ang naging pagsabog ay nagdulot ng isang napakalaking sunog na nagpakawala ng makapal na usok na umabot sa distansyang 50 kilometro. Dahil sa tindi ng usok at panganib ng karagdagang pagsabog, 2 tao ang napaulat na sugatan at kinailangang ilikas ang isang kalapit na maternity hospital bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga pasyente. Ang matagumpay na pagtama sa Nojinsk Oil Depot ay hindi isang nakahiwalay na insidente kundi bahagi ng isang mas malawak at sistematikong kampanya ng Ukraine laban sa sektor ng enerhiya ng Russia. Kung babalikan ng mga nagdaang araw, may mga naitalaring serye ng mga katulad na atake noong Hulyo 13 at 14 sa Gazprom Neftekhim Salavat Complex na matatagpuan 1,300 kilometro mula sa frontline, pati na rin sa Afipsky Oil Refinery. Ang dalas ng mga operasyong ito ay nagpapakita na ang Ukraine ay may kakayahan ng maglunsad ng sunod-sunod na malalayong strike upang unti-unting ubusin ang fuel supply chain ng Russia.
Ang mga datos na ito ay patuloy na sinusuri ng mga open source intelligence o OSINT analyst upang mabatid ang kabuuang epekto nito sa kakayahang militar ng Moscow. Gayunpaman, ang eksaktong bilangan ng mga drone na nakalusot sa air defense ng Russia at ang kabuuang halaga ng pinsala sa Noggins ay nangangailangan pa ng karagdagang verifikasyon at cross-checking. Kulang pa kasi ang mga opisyal na pahayag at kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Russia hinggil sa tunay na kalagayan ng pasilidad matapos ang pagsabog. Karaniwan na sa mga ganitong sitwasyon ng digmaan na nagkakaroon ng magkaibang claims ang magkabilang panig, kaya naman ang mga independenteng tagamasid ay umaasa muna sa mga satellite imagery at lokal na ulat. Ang kakulangan sa opisyal na transparency ay nagiging malaking hamon upang mailahad ang buong katotohanan sa likod ng pinsalang pang-ekonomiya. Bukod sa mga pasilidad ng enerhiya, malubharing sinalanta ng mga drone strike ng Ukraine ang mga komersyal at lohistikal na pasilidad ng Wildberries na siyang pinakamalaking online marketplace sa buong Russia. Sa Kotovsk Industrial Park na matatagpuan sa Tambov Region, isang drone attack ang direktang tumama sa malaking bodega ng Wildberries na nagresulta sa agarang pagkamatay. Ayon sa pahayag ni Tambov Regional Governor Evgeny Pervyshov, mayroon ding 24 hanggang 25 iba pang manggagawa ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat dahil sa pagsabog at pagbagsak ng mga debris. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga sibilyang manggagawa na hindi inaasahang magiging target sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhan. Halos kasabay nito, isa pang malaking bodega ng Wildberries sa lungsod ng Elektrostal na matatagpuan sa rehiyon ng Moscow ang nagliyab din matapos tamaan sa parehong gabi. Ang pasilidad na ito sa Elektrostal ay may layong wala pang 10 kilometro mula sa Noggins Oil Depot na nauna ng binomba ng mga drone ng Ukraine. Kinumpirma ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin na 24 na empleyado ang nasugatan sa insidenteng ito at marami sa kanila ang kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa mga lokal na ospital. May mga lumabas na ulat na ang sunog sa bodegang ito ay maaring dulot ng mga bumagsak na debris mula sa mga Russian air defense systems na sumubok humarang sa mga drone. Ang epekto ng mga ataking ito sa Wildberries hubs ay nagbunga ng malawakang pagkaantala sa lokal na ekonomiya at sa domestic supply chain sa loob ng Russia. Ang pagkasira ng mga pangunahing bodega ng pinakamalaking e-commerce platform ng bansa ay nangangahulugan ng bilyong rubles na halaga ng nawalang mga produkto at paralisis sa distribusyon ng mga kalakal. Sa kabila ng matinding trahedyang ito na kumitil sa buhay ng mga manggagawa, wala pang opisyal na tugon o pahayag ang pamunuan ng Wildberries hinggil sa mga hakbang na gagawin upang matulungan ang pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Ang pananahimik na ito ay nagpapakita ng matinding pressure na kinakaharap ng mga lokal na korporasyon sa ilalim ng umiiral na estado ng digmaan. Kasabay ng mga pag-atake sa mga commercial na hub, naganap din ang isang koordinadong atake ng Ukraine sa mga rehiyong militar na matatagpuan sa sinakop na Crimea noong Hulyo 16, 2026. Batay sa mga ulat mula sa mga lokal na Telegram monitoring channels tulad ng Astra, Excelenovo Plus at Krimsky Vetter, nyanig ng sunod-sunod na pagsabog ang buong peninsula. Sa Gvardeyskoye Military Airfield, higit sa 20 malalakas na pagsabog ang nairerehistro sa loob lamang ng maikling panahon na 30 minuto. Ang mga unang pagsabog na ito ay sinundan pa ng mga secondary detonations, na isang malinaw na indikasyon na tinamaan ng mga drone ang mga imbakan ng bala o fuel depots ng Russian Naval Aviation sa loob ng airfield. Hindi lamang ang Gvardeyskoye Airfield ang nakaranas ng pag-atake dahil nyanig din ang lungsod ng Sevastopol, partikular sa mga lugar na malapit sa Balaklava Thermal Power Plant. Bukod dito, nakapagtala rin ng mga malalakas na pagsabog sa mga estratehikong daungan ng Feodosia at Kerch na malapit sa Port Kavkaz na nagsisilbing pangunahing tawiran ng mga supply ng militar mula sa mainland Russia. Gayunpaman, dahil ang mga impormasyong ito ay nagmula sa mga lokal na monitoring channels at mga saksi sa lugar, dapat itong iulat ng may pag-iingat at reserbasyon. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon o pahayag ang Russian Ministry of Defense ukol sa tunay na lawak ng pinsala sa kanilang mga base militar sa Crimea. Bilang matinding ganti sa mga naging opensiba ng Ukraine, naglunsad naman ang puwersa ng Russia ng masisidhing pag-atake sa katimugan at sentral na bahagi ng Ukraine noong Hulyo 17, 2026. Ang kontra-ataking ito ng Russia ay nag-iwan ng malalim na pinsala hindi lamang sa mga pasilidad ng pamahalaan, kundi pati na rin sa mga internasyonal at humanitarian na infrastruktura.
Ang isa sa mga pinakamalaking epekto nito ay naramdaman sa daungan ng Odessa, kung saan ang isang missile strike ng Russia ay direktang tumama sa isang civilian cargo vessel na naglalayag sa ilalim ng flag ng Marshall Islands. Ang superstructure o ang itaas na bahagi ng barko ay malubhang nasira at agad na nagliyab dahil sa tindi ng pagsabog ng missile. Bagamat mabilis na nailikas ang lahat ng 17 crew members na nasa loob ng barko, apat sa kanila ang nagtamo ng matitinding sugat at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang insidenteng ito ay bahagi ng 5 magkakasunod na araw ng walang humpay na pagbomba ng Russia sa mga daungan sa rehiyon ng Odessa at Chornomorsk ayon kay Odessa Oblast Governor Ole Kiper. Kung titingnan ang mga nakaraang araw, partikular noong Hulyo 13 at 14, magkahiwalay na drone at missile strikes din ang pumatay sa kapitan ng isang Tanzania flag vessel at 2 tripulante ng isa pang Marshall Islands vessel. Bukod pa rito, 5 seafarers ang napaulat na nasawi sa isang Togolese flag vessel nang bombahin ang Chornomorsk port na nagpapakita ng lumalalang panganib sa karagatan. Ang mga serye ng pag-atake sa mga dayuhang barko sa Black Sea ay may napakalaking epekto sa pandaigdigang seguridad sa paglalayag at internasyonal na kalakalan. Ito ay isang paksang napakahalaga at malapit sa puso ng mga Pilipino dahil ang Pilipinas ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga maritime crew o seafarers sa buong mundo. Ang katotohanan na ang mga civilian vessels ay patuloy na tinatamaan ng mga missile ay nagpapakita na ang Black Sea ay isa ng ganap na high-risk zone para sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa dagat. Gayunpaman, dapat ding tandaan na sa kasalukuyan ay kulang pa ang mga impormasyon ukol sa eksaktong uri ng missile na ginamit ng Russia at ang partikular na pangalan ng barkong tinamaan noong Hulyo 17. Bukod sa mga daungan, naging target din ng pambobomba ng Russia ang mga humanitarian infrastructure na pinatatakbo ng United Nations sa loob ng Ukraine. Kinondena ng United Nations World Food Program o WFP ang ginawang pag-atake ng Russia kung saan ang kanilang bodega sa lungsod ng Dnipro ay tinamaan ng mga drone ng 4 na beses sa loob lamang ng 24 oras noong Hulyo. Shirt C. Ayon sa opisyal na ulat ni WFP Representative Richard Reagan, ito na ang ikapitong pagkakataon sa loob ng nakalipas na 3 buwan na tinamaan ng mga malinaw na minarkahang ari-arian ng WFP sa Ukraine. Sa kabuuan, meron ng mahigit 90 katulad na insidente ng pag-atake sa kanilang mga makataong pasilidad sa nakalipas na 2 taon ng digmaan. Upang mas maunawaan ang bigat ng mga ataking ito sa WFP, maaari nating balikan ang naganap noong Mayo 2026 nang ang parehong bodega sa Dnipro ay tinamaan ng isang Iskander ballistic missile. Ang nakaraang ataking iyon ay nagwasak sa 2 storage modules at 6 na truck ng ahensya bukod pa sa pagsira sa 1,465 metric tons ng mga relief food commodities. Ang mga pagkaing ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.4 milyong ay nakalaan sana upang suportahan ang 130,000 na nagugutom na sibilyan sa mga frontline areas. Ang pag-uulit ng mga ganitong uri ng pambobomba ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng pag-atake sa mga makataong ahensya na tahasang lumalabag sa international humanitarian law. Hindi rin nakaligtas ang mga ordinaryong sibilyan at ang pampublikong transportasyon sa walang humpay na agresyon ng puwersang Ruso sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa lungsod ng Marhanets, isang FPV o First-Person View drone strike ang direktang tumama sa isang bus na pagmamay-ari ng isang kumpanyang pang-agrikultura na naghahatid sa mga manggagawa pauwi. Ang malagim na insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng isang 48 taong gulang na lalaki, habang 8 pang iba ang nagtamo ng malulubhang sugat dahil sa lakas ng pagsabog. Kasabay nito, ang mga pambobomba sa mga rehiyon ng Kharkiv at Chernihiv ay kumitil din sa buhay ng isa pang sibilyan at ikinasugat ng higit 21 katao, kabilang ang mga inosenteng bata. Ang mga nakalap na datos at kumpirmadong ulat ukol sa mga sibilyang kaswalti na ito ay nagmula sa mga lokal na opisyal ng Ukraine tulad ni na Ole Kiper at Chernihiv Regional Governor Alexander Hanza. Mahalagang ipaalam sa mga manonood na ang lahat ng mga ulat na ito hinggil sa pinsala sa Dnipro, Marhanets at iba pang lungsod ay nagmula sa panig ng Ukraine at ng United Nations. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o tugon ng pamahalaan ng Russia ukol sa layunin ng mga ataking ito o kung bakit nadamay ang mga sibilyang pasilidad. Ang ganitong kawalan ng tugon ay nagiiwan ng maraming katanungan ukol sa kanilang tunay na motibo sa likod ng mga operasyong ito.
Kung titingnan natin ang mas malawak na konteksto ng mga pangyayaring ito, makikita ang isang maling pagbabago sa taktika ng drone warfare na ginagamit ng magkabilang bansa. Ang Ukraine ay mas nakatutok ngayon sa paggamit ng kanilang mga locally produced long-range drone upang magsagawa ng mga estratehikong pag-atake sa malalayong lugar sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang pangunahing layunin ng estratehiyang ito ay upang lampasan ang mga restriksyon ng mga bansang kanluranin na nagbabawal sa paggamit ng kanilang mga ibinigay na armas sa loob ng Russia. Sa pamamagitan ng pag-asinta sa fuel logistics ng Russia, napipilitan ng Kremlin na ilipat ang kanilang mga air defense system mula sa frontline patungo sa mga domestic facilities na nagpapakita naman ng mga butas sa kanilang pambansang depensa. Sa kabilang banda, ang Russia naman ay mas umaasa sa napakalaking bilang ng mga tactical FPV drones na ipinapakalat malapit sa frontline na may lalim na 30 hanggang 40 kilometro. Ang mga maliliit ngunit mapanirang drone na ito ay nagsisilbing pamalit sa kanilang tradisyonal na artilerya upang gupitin ang mga puwersa ng Ukraine. Ayon sa mga ulat militar, ang mga FPV drone ng Russia ang responsable ngayon sa 60 hanggang 70% ng mga pinsala sa mga combat vehicles at humigit kumulang 70 hanggang 80% ng mga battlefield casualties sa panig ng Ukraine. Ang estratehiyang ito ay nagdudulot ng matinding pressure sa mga nagtatanggol na tropang Ukrainian na nahihirapang humanap ng proteksyon laban sa mga lumilipad na bombang ito. Ang mga pagbabagong ito sa taktika ng digmaan ay may malaking epekto rin sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad na nararamdaman maging sa mga bansang malalayo tulad ng Pilipinas. Ang patuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga fuel infrastructure ng Russia ay nagbunga na ng isang domestic fuel crisis sa loob ng Russia na nagpilit sa kanila na magpatupad ng pagrasyon ng langis at nagpaakyat sa presyo ng petrolyo sa kanilang pamilihan. Sa pandaigdigang aspeto, ang pagbomba ng Russia sa daungan ng Odessa at mga bodega ng WFP ay nagdudulot ng matinding disruption sa kalakalan ng mga pangunahing produkto tulad ng trigo, mais at sunflower oil sa buong Black Sea. Ang disrupsyong ito ay nagreresulta sa pagtaas ng freight rates at insurance premiums para sa mga commercial vessels na nagpapalala sa pandaigdigang inflasyon at nagbabanta sa food security ng maraming bansa. Bilang buod sa mga naganap na pangyayari nitong Hulyo 17 at 18, 2026, malinaw na ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay umabot na sa isang antas kung saan wala sinuman ang ganap na ligtas. Ang pinsalang natamo ng magkabilang bansa mula sa bilyong dolyar na halaga ng nasirang langis at pagkain hanggang sa pagkawala ng mga inosenteng buhay ng mga manggagawa ay nagpapakita na ang hidwaan ay tuluyan ng lumampas sa tradisyonal na larangan ng digmaan. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng mga drone at missile ay nagbigay daan upang gawing target ang mga commercial at humanitarian na infrastruktura na nagpapalubha sa krisis. Ang mga susunod na araw ay mananatiling kritikal habang nag-aabang ang buong mundo sa mga susunod pang beripikadong ulat at opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig at sa United Nations. Para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, partikular na sa mga pamilya ng mga seafarers at mga manggagawa sa sektor ng pandagat, ang sitwasyong ito sa Black Sea ay nangangailangan ng seryosong atensyon mula sa ating pamahalaan. Nararapat lamang na paigtingin ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang pagsubaybay at magpatupad ng mas mahigpit na mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa mga high-risk zones. Pero 5, kabilang dito ang pagtiyak na maibibigay ang mandatoryong right to refuse sailing para sa mga seafarers na nakatalagang dumaan sa mga apektadong daungan, kaakibat ng mas mataas na hazard pay at sapat na kompensasyon. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ang buhay ng ating mga kababayan na patuloy na nakikipagsapalaran sa gitna ng nagbabagang pandaigdigang krisis. Dahil marami sa mga ulat na nagmumula sa loob ng Russia, partikular na sa mga rehiyon ng Crimea at sa mga bodega ng Wildberries, ay nagmumula sa mga lokal na Telegram monitoring channels tulad ng Astra at Krimsky Vetter, iminumungkahi sa publiko na maging mapanuri. Mahalagang patuloy na mag-abang sa mga susunod pang opisyal at cross-verified na pahayag mula sa mga pamahalaan at sa United Nations upang makuha ang buong katotohanan. Ang pag-iingat sa pagtanggap ng impormasyon ay makatutulong upang maiwasan ang maling haka-haka sa gitna ng magulong sitwasyon ng digmaan. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito upang makapaghatid ng wasto at balansing balita para sa ating mga manonood.
Bago natin wakasan ang ulat na ito, nais naming marinig ang inyong opinyon hinggil sa lumalawak na paggamit ng drone at missile warfare na direktang tumatama na sa mga sibilyang pasilidad at mga manggagawa tulad ng mga seafarers. Ano sa tingin ninyo ang mga karagdagang hakbang na dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naiipit sa mga ganitong sitwasyon sa ibang bansa? Inanyayahan namin kayong iwanan ng inyong mga seryoso, maayos, at magalang na kuro-kuro sa ating comment section sa ibaba upang magkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan ukol sa isyong ito.